Loading na naman tayo mga kalapatids. Pero syempre sasamantalahin natin ang pagkakataon para i-shoutout yung ating mga solid supporters gaya nila Sir Jeffrey Bayangos, Janro Bolaños ng GMA Cavite, Sir Romel Zuniega ng Novaliches, Sir Kurukutuk, Jay Anacion ng Pasig, Michelle Angeles, Alan Flores, Sir Dennis Kalapatids, Khan Caranza ng Canlop, Sir Sekya ng Kingdom of Saudi Arabia, ingat po kayo dyan sir, Jubert Ferrer, Johnski 15, Sir RV, Jordan Pook, at dun sa ating kalapatids na taga Pampanga, Carljan Hunsay. Syempre hindi rin pauhuli yung mga kalapatids natin sa Facebook page, sila Sir Wilson Malangyaon, Lou Mark Yanzi, John Mark Bigay, Bernie Ginto, Christian Venosilia, Christian Nunez, Sir Brent, Thomas Bendoy, at kay Sir Rolly Reyes. Maraming salamat sa inyong pagsusuporta. Balik tayo dito sa ating kulungan mga kalapatids. Meron tayong natira ditong ibon. Walang iba kundi si Naruto. Hindi na natin to ililipad mga kalapatids. Papagpaliban muna natin dahil napansin ko kulang pala yung kanyang bagwis. Malaki yung posibilidad na hindi siya makauwi. Butas na butas yung pakpak niya. Medyo magkatabi pa kaya hindi na natin to iloload. The next day. Oh, 6:30. Nueva Ecija. Good morning mga kalapatids. Abangan na naman. Tingnan natin yung oras. 6:50. 20 minutes ago simula nung nirelease yung ating mga alaga dun sa Gapan, Nueva Ecija. 67 kilometers air distance. Ulat panahon tayo. Napakakulimlim at minsan panakanakang umaambon. So hindi natin alam kung dun sa lugar na dadaanan nila malakas yung ulan. Kaya minabuti na lang natin na wag na lang na muna nating isampa itong ating ibon na to na si Naruto. Pasensya ka na Sir Katzman dyan sa Saudi Arabia. Mawawala lang to kung sakasakaling ilahasampa natin. Unang-una, nagtitraining pa lang siya. Medyo hindi pa siya ganun ka-ready sa liparan. Pabutas pa yung pakpak niya dahil nga naglaglag siya kahapon. Pero wag kang mag-alala, aayusin natin yan. Siguro sa south na lang natin siya ililipad. At itong dalawang ibon na to, ayan, tsaka to, sa south na talaga natin to ililipad kasi mga kalapatids, masyado na tayong maraming nililipad sa north kung idadagdag natin sila. Talagang naglalandian na yung mga alaga natin dito sa ating flyer slope. Mahirap kasi mga kalapatids dahil naka-natural system lang tayo, meaning sama-sama yung mga babae, lalaki dito sa ating maliit na flyer slope. Pero okay lang yan, gagawa na lang natin ng discarded pamamaraan para ma-motivate yung ating mga ibon kapag nililipad natin sila. Linis-linis muna tayo mga kalapatids, and then pakakainin ko na rin itong ating mga alaga dito sa ating breeder section para mamaya wala na tayong intindihin, all out abangan na. Kaya samahan nyo pa ako, tutok lang mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sa ganun maging updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Kakainin na natin to para mamaya hindi na tayo magagahol. Wala na tayong intindihin. Mga kalapatids, anytime pwede ko na yung pagsamahin. Binibigyan ko na lang sila ng vitamins every other day. So kahapon binigyan ko yan. Ngayon hindi ko sila bibigyan. Chumichibog na yung ating mga alaga dito sa ating breeders area. Mamaya-maya papainumin na natin yan kapag tapos nilang tumuka. Balik tayo dito sa ating abangan mga kalapatids. Time check 7:14. Kung makakarating yung ating mga ibon sa ganitong oras ay meron silang speed na 1,400. Hindi naman sila ganun kabibilis. Mula 7:30 hanggang alas 8 hanggang mag-cut off, yan ang kadalasan pauwian ng ating mga ibon. Mababagal lang yung mga ibon natin. Wala pa tayong napipisil sa kanilang mabilis. Yung ating ginagawang sistema dito sa ating flyer slope ay ang tinatawag na natural system. Gaya nga lang nabanggit natin na magkakasama yung mga cock at saka yung mga hen. Base sa aking karanasan, ito yung pinakamahirap mag-motivate. Kasi sama-sama sila, tapos anytime pwede silang mangitlog. Pagka nangitlog, magsusubo, mawawala sa shape yung katawan. Kasi nga, kakain ng marami, tapos uupo, hindi na i-exercise. Ganun yung nangyayari. Kaya medyo challenging to pagka nililipad nyo sa race yung inyong mga alaga. Pagka magkakasama yung yung mga cock at saka hen. Gaya nito, saka ito.
So hindi natin alam, nagpare sila, wala tayong kaalam-alam, hindi natin control yung mga nangyayari dito sa ating flyers pagdating sa pagpaparami nila o pagpapares nila. Pagdating naman sa pag-motivate, ay nako, medyo challenging yung pag-motivate pagka natural system. Kasi nga normally pagka nagmo-motivate may mga period na talagang motivated yung ating mga ibon. Halimbawa kapag mangingitlog, yung hen, yung cock nun talagang motivated dahil bago mangitlog yung ibon habol na habol yung ating cock. Ito namang mga hen, normally ang pinakamagandang motivation nito pagka nakaupo na sa itlog ng 10 days hanggang sa 18 days na mapipisa. So yun ang pinakamagandang motivation yan. Pero since sama-sama sila dito at hindi natin control kung kailan sila mangingitlog, yun ang number 1 challenge sa natural system. Ganun pa man, gumagawa na lang tayo ng diskarte at pamamaraan para kahit paano i-motivate yung ating mga ibon, lalo na kapag meron tayong liparan. Naging maparaan na lang. Basta naiintindihan nyo yung mga bagay-bagay sa pag-aalaga, naniniwala ako magagawan at magagawan ninyo yan ng mga kaparaanan. Time check tayo. Nako, 7:22 ng umaga. Wala pa rin nagpaparamdam sa ating mga alaga. At nako, mukhang uulan mga kalapatids. Ayan, napakadilim na ng kalangitan. Patak-patak na maninipis na ambon. Sa palagay ko, tama naman yung naging pasya natin na hindi na ituloy na isampa itong ating ibon na si Naruto. Maaaring mangyari, pinilit natin siyang isampa doon sa Gapan Nueva Ecija. Siyempre, ang instinct niya umuwi. Kaya lang, butas yung kanyang pakpak. So, magiging mabagal siya. Uuwi. Sabihin natin may homing instinct talaga, matalino at hindi susuko, uuwi yan. Kaya lang ang mangyayari dyan, may hirapan siya mga kalapatids. And meron pang nagbabantang ulan, so pwede siyang mabasa, maso. Tendency, sumilong yan mga kalapatids. Pag sumilong yan, gugugol siya ng oras dun sa pinagsilungan niya. Pag gugutom siya, baka makituka sa kung saan, madagit pa, mabihag pa siya. O kung talagang malakas ang loob nito, susuungin niya yung ulan. Kaya lang baka hindi niya rin kayanin dahil nga yung pakpak niya butas. Tapos pagka nababad siya ng husto sa ulan, wala. Hindi na siya makakalipad. So ganun din. So hindi na lang talaga natin siya isinampa. Kailangan maging reasonable din tayo sa pag-a-assess sa mga pwedeng mangyari. Kasi oo, may tiwala tayo sa ating mga ibon. Kumpiyansa tayo sa kakayahan nila. Pero syempre may mga limitasyon din yan at may mga factors or external factors, mga bagay-bagay sa paligid na nakakaapekto sa kanilang liparan. Gaya niyan, pagka umuulan at pagka yung pakpak nila naglulugon. So ganun lang. Kaya timbangin nyo na lang mga kalapatids na kanubi para hindi kayo mawalan. Kasi baka mamaya yung ibon nyo magaling naman tapos nilipad nyo tapos hindi nakauwi. Sasabihin nyo, ay wala pala yun eh. Hanggang dun lang pala yung lipad dun eh. Pero hindi natin alam yung ibon gustong umuwi, kaya lang hindi nga kaya ng kanyang pakpak. 740, 900 speed mark. Wala pa rin yung ating mga ibon. Ay, may lumilipad mga kalapatids. Sa atin ba yan? Tayantay pa tayo mga kalapatids. Yun, may gumalapog sa ating bubong. Tawagin na natin yan. Ayan mga kalapatids. Naku, si Angel yung nauna mga kalapatids. Bagamat hindi pa siya fully recovered oh. Pasok Angel. Pasok. Pasukin na natin yan. Gamit yung ating stick. Hindi na pala kailangan eh. Ayun. Masok na mga kalapatids. Masunurin to si Angel. Tuka kahit isa lang. Oh, di ba? Sige. Wala pang ganang kumain mga kalapatids. Ayaw pa? Ayaw mo pa? Tubig. O sige, tubig. Banat. Nako. Walang yan. Naglaglag ng pakpak oh. Nag-perch na si Angel. Hayaan muna natin siya dyan. Tignan nyo mga kalapatids, pangit pa ng balahibo niya oh. Patlang-patlang, bungi-bungi. Parang magaspang. Kasi nga naglulugon. Ito kahit pa paano, medyo nabubuo-buo na nung mga nakaraan. Ito yung pinakapangit eh. Alamang kay Angel to. Yari tayo mga kalapatids. So pag-uusapan natin sa susunod yung pagpe-feathering. Kasi para maiwasan din natin yung mga ganitong problema. Naging problema kasi mga kalapatids, naging irregular yung schedule. 'Di ba? Yung doon sa dati nating club, tapos lagi na di-delay, tapos biglang totally nagsara, tapos ngayon nandito tayo sa panibagong club, kailangan natin maka-adapt dun sa kanilang bagong schedules. So hindi natin malaman kung kailan tayo magpe-feathering, pero sa susunod na episode pag-uusapan natin yan at baka gawin natin yon mga kalapatids. Kaya tutok lang dito sa ating mga ginagawang kwentuhan. Tignan nyo to mga kalapatids si Angel. Inoobserbahan ko siya kanina pagdating niya, parang kikirat-kirat siya. Tanda yan na medyo kahit papaano na napagod na stress yung ating ibon sa paglipad.
Tingnan nyo, nakapikit yung isa niyang mata. Ayaw niya nang ipakita. Ayan. So, na-stress yan mga kalapatids. O kaya naman napagod. Kahit pa paano, merong epekto sa kanya yung ginawa niyang liparan. Ganyan yung mga ibon nyo, mga kalapatids na kanubi. Recover nyo agad. Pinakasikreto kasi dyan para sa akin yung pagdating ng ibon. Obserbahan nyo agad kung anong kalagayan niya at i-recover kung kailangan. Pasado alas 8 na. 8:05 ng umaga. At hanggang ngayon, wala pa rin yung ating dalawang kak na magkapatid. Si Jessie at si Zomba. Ewan ko kung ano nangyari sa mga yun. Nan-chicks pa yata yung mga yun. Ito yung mga asawa nila. Nag-aantay sa kanila. Dinaig pa sila ng ating ibon na si Angel. Bagamat wala siyang motivation, yung balahibo niya lagas-lagas, nakikita natin na bumabalik na yung rhythm ng liparan niya. Sa mga nakaraang liparan kasi nito dun sa summer race ay kita naman natin yung pauwian niya medyo kahit pa paano mabilis. Ngayon 3 months siyang natenga, ginawa natin siyang breeder sa attempt na kumuha ng lahi niya. 3 clutches yung ating ginawa. Ito lang nabuhay mga kalapatids. 1/6. Ito lang yung nabuhay. Pagkatapos nga ng 3 buwan sa breederan, binigla natin siya mga kalapatids. Hain Nueva Ecija agad. 80 kilometers air distance. At yun, nangulelat siya mga kalapatids sa 4 na nilipad natin. 1, 2, 3. Tapos yung 2 kak, 5 pala. So siya yung pinakakulelat na dumating. Pero kahit papaano naman, meron siyang 833 na speed. So, hindi pa rin masama. Hindi pa rin cut off. Nakikita natin unti-unti, nakukuha niya yung rhythm niya sa liparan. Dinaig niya pa yung 2, bagamat merong motivation na tayong ginagawa dun sa 2, dinaig niya pa mga kalapatids. Kaya para sa akin lang mas gusto ko talagang ilipad yung babae kasi nga, hindi maarte sa motivation. Tignan nyo naman, wala naman siyang masyadong motivation. Pero uuwi at uuwi. Ang umuwi niya kasi, primarily is motivation. Dagdag na lang pagka pinaparis natin siya. Whereas dun sa mga kak natin, kailangan may matinding motivation kagaya ng yung asawa nila mangingitlog o magsusubo, yung mga ganun. Hindi naman tayo laging tutok sa ibon. Ginagawa rin tayong trabaho, so namimiss natin yung mga ganung pagkakataon. Kaya ito yung choice ko. Para sa akin lang mga kalapatids, ito yung choice ko. Kaya yun. So, hindi na natin ihintayin yung ating mga alagang pasaway na mahihinang nila lang. Anong oras na? Sinikatan na sila ng araw. Bagamat na madilim pa rin sa mga dako na kanilang pagmumulan, hindi na natin sila ihintayin. Kung uuwi sila, uuwi naman yung ating mga alaga. So, yan. Maraming salamat sa inyong pakikitambay at pakikiabang dito sa ating tambayan. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-like, comment, share kayo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo na subscribe button at notification bell para nang sa ganun maging updated kayo sa ginagawa natin kwentuhan. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!